Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2020 action thriller movie, na may pamagat na, The Kill List. Nagsimula ang istorya sa isang tahimik na gabi sa isang malaking syudad. Makikita ang isang babaeng bayaran na nagngangalang Nina na pumasok sa isang kotse kasama ang isa pang babaeng bayaran din na nakatalukbong na ang ulo ng itim na tela. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay dinala sila ng mga kalalakihang sumundo sa kanila sa isang mafia boss na nagngangalang James. Mababatid na tuwang-tuwa ito nang dumating na ang dalawang babae na kanyang in-order at tila hindi siya makapili kung sino sa kanila ang uunahin niya. Lumalabas din na tila matagal nang magkakilala ang mafia boss at si Nina dahil suking customer na pala niya ang nasabing lalaki. Nang tinanggal naman niya ang talukbong ng nakapulang babae ay biglang nagulat ang boss dahil hindi niya ito kilala at hindi ito ang binayaran niya upang magpunta sa sekreto niyang mansyon. Sumabog sa galit ang mafia boss at pati si Nina ay nadamay sa inis nito. Tinanong niya si Nina kung nasaan na ang kasama niya noon at kung kilala niya ba ang babaeng ito. Nagmakaawa naman ang babaeng nakapula at nagpakilala ito sa pangalang Angie. Sinabi rin ito na nakipagpalit siya sa babaeng pinapunta niya dahil kailangan niya lang talaga ng pera. Dahil sa pagiging dismayado ng mafia boss ay inutusan niya ang mga tauhan niya na pagsawaan nila ng todo si Angie ngayong gabi habang siya naman ay magiging marahas sa gagawin nitong pagtalpak kay Nina. Dinala ng mga tauhan ng mafia si Angie sa ibaba at kanila itong pinatuwad. Nang sisimulan na ng grupo ang pagtikim ay bigla na lang tumapang si Angie at ang kaninang mahinhin na babae ay bigla na lang pinatumba ang dalawa sa mga lalaki. Walang kahirap-hirap rin niyang napabagsak ang mga kasama nito. Matapos makatayo ng mga lalaki ay isa-isa niyang pinaggugulpi ang mga ito na parabang mga langaw lang dahil sa kakaibang husay at galing ni Angie sa pakikipagbakbakan. Ang kaninang babaeng gusto nilang tikman ay sila pa ang pinatikim ng sakit sa katawan. Kahit pa may mga baril ito ay hindi rin sila umubra sa bilis at lakas ni Angie. Matapos niyang maubos ang mga tauhan ng mafia boss ay nagmadali siyang bumalik sa kwarto ni James kung saan nangyayari ang pagtalpak kay Nina. Agad na nagpaulan ng bala ang nasabing boss. Nang maiwasan ni Angie ang mga ginawa nitong pagbaril ay dinakma at pinaggugulpi niya agad ang manyak na ito. Nang sumubok pang lumaban ni James ay bumunot ng tali si Angie at kanyang sinakal ang nasabing mafia boss na agad namang sinundan ng saksak ni Nina habang umiiyak ito. Matapos bumagsak ng abusadong boss ay kinuha ni Angie ang wallet nito kung saan nasa loob ang isang memory card chip. Pagsapit ng umaga ay dumating na ang mga pulis sa mansyon ng mafia. Sa pangunguna ng detective na si Sam ay kanilang inimbestigahan ang kahindik-hindik na sinapit ng buong grupo. Habang kanyang isinasagawa ang mga posibleng nangyari kagabi ay biglang tumawag ang kanilang chief executive na si Ricardo upang utusan siya na pag-igihan ng pag-iimbestiga dahil isa itong malaking kaso at kataka-taka na wala itong paki kung mahuli at mapatay nila ang salarin. Sa kabilang eksena naman ay makikita na nagpunta si Angie sa kanyang tiyuhin na si Alex. Lumalabas na isa palang propesyonal na hitman si Angie at ang trabaho niya lang kagabi ay nakawin ang isang misteryosong listahan na naglalaman ng mga impormasyon na maglalantad sa mga korap na gawain ng boss nilang makikilala sa tawag na Byron. Ngunit sa kasamaang palad ay maling memory chip pala ang nakuha niya dahil ang totoong listahan ay nasa loob ng kwintas ng nasawing mafia boss na kinuha ni Nina kagabi. Dahil pumalpak siya sa trabaho na nakawin lang ang listahan at huwag tatapusin ang mafia boss ay ipinag-utos ng misteryosong si Byron na tapusin na si Angie. Dahil sa mga naging pasya ng kanyang pinaglilingkurang ito ay napagtanto ni Angie na ang boss niyang si Byron ang salarin sa pagpatay sa kanyang buong pamilya noong bata pa siya. Lumalabas na kaya lang pala naging isang hitman si Angie ay dahil gusto niyang hanapin at tugisin ang mga pumatay sa kanyang pamilya at ang nasabing listahan na hinahanap ng mga pinaglilingkuran niya ay kasama doon ang mga pangalan ng mga hinahanap niya. Matapos niyang walang hirap na pabagsakin ang mga tauhan ni Byron ay tumakas na agad siya upang kuhanin ang listahan at ipagpatuloy ang paghihiganti para sa kanyang buong pamilya. Nang mapanood ng misteryosong boss ang nangyari ay tinawag agad nito ang dalawa niyang mahuhusay na hitman na sila Jack at Chin upang hanapin at tapusin si Angie. Kinagabihan sa kondo ni Nina ay dumating ang isang gangster na may hawak sa kanya. Sinaktan siya nito nang makita nito na balak ni Nina na tumakas dala ang nasabing mamahaling alahas na nakuha niya sa mafia boss.
Sa ilang saglit ay dumating si Angie at kanyang binigyan ng leksyon ang gangster. Dumating din bigla ang hitman na si Chin upang tapusin si Angie at kuhanin ang nasabing listahan. Sa kabutihang palad ay naging alerto si Angie at nagawa niyang mapatumba si Chin at nagmadali silang tumakas gamit ang isang motorsiklo. Kinaumagahan ay dumating muli ang team ni Sam upang imbestigahan na naman ang isa na namang patayan. Nagawa nitong makuha ang CCTV footage ng building at mula sa ginawa nitong pagsasaliksik ay nalaman na niya na si Angie ang salarin sa nangyari sa grupo ng mafia noong nakaraan. Sa tulong ng assistant niyang si Sophie ay nakuha na ni Sam ang lokasyon ng kinaroroonan nila Angie. Nakita din nila ang mga impormasyon at motibo ng babae kung bakit ginagawa nito ang mga nasabing pagpatay. Nang makarating ay agad siyang sinalubong ng baril ng babae. Agad namang pinaliwanag ni Sam na naparito lang siya upang tulungan siya na hanapin ang mga pumatay sa pamilya niya at naniniwala siyang mabuting tao ito. Makalipas ang ilang sandali habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa hawak ni Angie na listahan ng mga korap na makapangyarihang tao sa bansa ay dumating na sa lugar si Chin na may dalang sniper gun. Nang magpaputok ito ay sakto namang dumaan si Nina at direkta itong tinamaan sa leeg. Nagpalitan ng putok ang detective at ang hitman. Nang makalapit ay pinaggugulpi ni Chin si Sam na para bang wala lang dahil sa malaking agwat ng kanilang lakas. Nang tuluyang masawi si Nina ay muli na namang naalala ni Angie ang mapait na sinapit ng kanyang kapatid noon. Hindi na nagpigil pa ng emosyon si Angie at buong lakas niyang hinarap ang babaeng hitman. Nagpalitan sila ng husay at lakas sa pakikipaglaban. Matapos mahulog ng memory chips na naglalaman ng nasabing listahan ay agad na sinira ito ni Chin. Nang muling makatayo si Angie ay tuluyan na niyang tinapos ang buhay ng babaeng pumatay kay Nina na itinuring na niyang kapatid sa loob ng maikling panahon. Matapos ng mga nangyari ay agad nang umalis si Angie at sinabing hindi na niya kailangan pa ng tulong ng iba dahil mag-isa niyang uubusin lahat ng mga kalaban niya kahit sino pa sila. Nang makabalik sa headquarters ay sinubukan pa nilang ayusin ang memory card chip na sinira ng hitman. Kasabay nito ay makikita na sa isang private club ay naroon ang isa sa mga lalaki na isa ding mafia boss na pumatay sa pamilya niya noon na nagngangalang Ben. Habang nagpapakasaya ito sa mga babae ay nagpanggap si Angie na isang waiter. Matapos niyang makuha ang atensyon at maakit ang lalaki ay kumuha siya ng string na kanyang ginamit agad pantapos sa nasabing boss. Agad na nakatunog ang isa sa mga tauhan nito at matapos magpaputok ay dumating pa ang iba nitong mga kasama. Dahil sa dami ng sumugod sa kanya ay wala siyang nagawa kung hindi magtago sa likod ng mesa. Nang malapit na siyang makorner ay maswerte namang dumating na si Sam upang tulungan at iligtas siya laban sa grupo. Matapos madesarmahan ay nilabanan na nilang dalawa ng mano-mano ang mga tauhan ng mafia boss. Nang palabas na sila ay dumating na si Jack na isa sa mga hitman na tumutugis kay Angie. Agad na nilabanan ito ni Angie ngunit kapansin-pansin na tila mas mahusay itong fighter kesa sa kanya. Sumubok ding lumaban ni Sam pero kahit ito ay walang nagawa sa husay ng lalaki. Nagawa lang nilang makaiwas ng ginamit na ni Angie ang nahulog nitong baril. Matapos makapagpalit ng damit ay malalaman na ilang araw na pala itong walang pahinga at tulog kaya pinilit siya ni Sam na magpahinga muna bago niya ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Sa hindi inaasahan ay makikita na bigla na lang nilapitan ni Sam ang kanyang chief at inalok niya ito na ibibigay na niya si Angie na salarin sa nasabing patayan kapalit ng ilang milyon. Makikita rin na sa building pala nila dinala si Angie at kinandado nila ang mga kamay nito matapos nitong makatulog. Pagkalipas ng ilang oras matapos magising ni Angie ay nagulat na lang ito na nakagapos na siya. Nang walang hirap niyang natanggal ang lock sa kamay niya ay dumating na si Sam at tinutukan siya nito ng baril. Lumaban agad si Angie at walang kahirap-hirap niyang naikandado ang dalawa sa kama. Matapos malaman ni Angie na tinridor siya ni Sam ay nagmadali na siyang umalis sa lugar. Ngunit sinalubong siya agad ng mga operatiba sa building kaya wala siyang nagawa kung hindi lumaban. Kapansin-pansin na bumalik na ang lakas ni Angie at maning-mani na lang sa kanya ang mga ito kahit nagtulong-tulong pa sila. Mula sa kanyang pagpapatuloy ay patuloy din ang pagdating ng mga nasabing otoridad. Kahit magsabay-sabay pa silang umatake ay wala rin silang nagawa sa lakas ni Angie. Sa ilang saglit ay makikita na may nag-send sa kanya ng kumpletong listahan. Bago niya pa malaman kung sino ito ay dumating na si Jack at nagkaroon ulit sila ng pagtutuos. Agad na nagpaulan ng sipa ang lalaki. Bagaman ilang beses nang bumagsak si Angie sa mga atake nito ay hindi pa rin sumuko ang ating bida at buong lakas niyang ginantihan ang mga atake nito.
Nang dumating ang chief ng ahensya ay ginamit niyang pansalag ng bala ang katawan ng kalaban. Mabilis niya ring pinasayaw sa sipat tadyak ang lalaki. Nang matapos ang ilang segundo nilang pagpapalitan ng atake ay nagawa na ni Angie na madakma ang ulo nito. Nang dumating si Sam ay mabilis nitong pinaputukan ng baril si Angie. Matapos bumulagta ay agad na tinanong ni Sam kung ano ba talaga ang laman ng nasabing listahan na pinag-aagawan ng mga mafia boss. Agad namang ipinagtapat ng kanyang chief na ang listahan ay naglalaman ng pangalan ng dati nilang grupo ng mga nasawing mafia. Lumalabas na si Chief Ricardo pala ay ang taong nagngangalang Byron na isa sa mga kumitil sa pamilya ni Angie noong maliliit pa lang ito. Nang inakala nito na nagtagumpay na siya ay bigla na lang nilabas ni Sam ang isang recording ng kanyang mga isiniwalat. Bumangon din bigla si Angie at makikita na planado pala nilang dalawa ang mga nangyari upang makakuha ng ebidensya at malaman nila ang tunay nitong pagkatao. Dahil sa pagiging desperado ng korap na opisyal ay binunot agad nito ang baril ni Sam upang tapusin na si Angie. Sa kasamaang palad ay sinalo ni Sam ang bala upang iligtas si Angie. Matapos ng mga pangyayari ay hindi na nagpigil pa si Sam ng galit at kanyang tinadtad ng bala ang opisyal. Agad nitong sinabihan si Angie na ayos lang siya at kailangan na niyang umalis upang tapusin na ang huling tao na salarin sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Lumalabas na ang punot dulo ng lahat at ang totoo nitong kalaban ay ang kanyang mismong tiyuhin na si Alex, dahil bago ang nasabing pagpatay sa pamilya niya ay nagtanim ito ng ebidensya na magsasapanganib sa buhay ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Angie sa mga natuklasan at nang inasinta siya nito ng isang sniper ay hindi niya ito nagawang iwasan pa. Sa kabutihang palad bago pa siya mawala ng lakas ay nagawa niyang masipa ang demonyo niyang tiyuhin at nang nakuha niya ang baril ay kanya itong tinadtad ng bala. Makalipas ang ilang linggo nang napromote na si Sam sa kanyang trabaho ay nakatanggap sila ng isang misteryosong cellphone na naglalaman ng maraming listahan. Bigla na lang din silang nakuhanan ng CCTV footage at makikita na si Angie pala ang nagpadala nito na sa hindi malamang dahilan ay nagawa pa palang mabuhay at makaligtas. Special shoutout nga pala kay Andy Aquino, shoutout rin kay Tatak Pinoy TV.